guys! Hi, kumusta? Kumusta guys? Good morning. Good morning ba? Tanghali na pala dito. Ayan, Angeline Malaysia here guys. Andito na naman ako sa labas. May lakad ako today guys. So, ayan. And it's 11:30 na dito guys ng tanghali. So, nasa daan pa rin ako kasi may pinuntahan. Ayan, so nilulog guys ng kalat ng supply. Kumusta ang lahat? And today pala guys, ang aga kong nagising kasi kami naghatid ng anak ko sa school kasi wala siyang transport ng 2 days, so kailangan siyang ihatid ng 5:30 ng umaga kasi morning school siya. So then mamayang around 1:30 susunduin na naman namin siya. So yun. And siya nga pala guys, yung may kukwento pala ako sa inyo. Importante. Kasi sa panahon pala talaga ngayon guys, naglaganap na talaga yung mga masasamang tao. In short, mga scammer. Ayan, andito pala kami sa Malaysia. Andito ako sa Malaysia guys. Andito yung asawa ko tsaka yung anak ko. So matagal na kami sa Malaysia. Na ako guys, around 16 years. 16 years na ako dito sa Malaysia. Kasi taga dito nga yung asawa ko. And then dito yung anak ko. So kaya dito na rin ako. And I think 5 years back yung last na uwi namin sa Pinas kasama yung asawa ko. So now wala pang planong umuwi kasi medyo mahal. Kaya yung dapat last month plano kong umuwi ng Pinas kasama yung mag-ama, pero nagbago yung isip ko guys. So pinera ko na lang, binigay ko na lang yung dapat pang uwi namin, binigay ko na lang dun sa mga kamag-anak, magamit pa nila. So maybe I think maybe December or next year tsaka na siguro uwi kasi medyo mahirap umuwi ng Pinas guys, kasi pera pa sa mahal ticket, flight ticket, and of course kailangan mo ng pocket money bago pag uwi kasi syempre pasalubong pa, so mamahalan ka talaga. So ayan, so maybe next year bago plan to go home. Ayan guys, yung tungkol pala yun nga yung kukwento sa inyo guys. Kasi alam niyo guys yung nangyari kahapon. Andito ako sa tabi guys, nagpa-park. Nangyari kahapon kasi guys, may natanggap na message o tawag yung asawa ko from WhatsApp. So ang daming tumatawag sa kanya kahapon guys na number. Ang sa kanila guys is hindi sila tumatawag ng normal call. Tumatawag sila via WhatsApp lang. So yun, tumatawag sila guys, iba-iba yung number na ginagamit, and then nagme-message sila kung ano-ano kahapon guys na may mga death threats sila, may mga pang-blackmail. Ayan. So nang ba-blackmail sila guys, nanghihingi sila ng pera. So kahit daw small amount, yun, alam mo yung scammer guys, nanghingi sila ng pera but small amount lang But gusto nila guys is online transfer. Kung halimbawa magbibigay. So gusto nila guys is online transfer kasi once na nagta-transfer ka, makukuha na nila yung bank details mo. So it means pag na-hack na nila yung bank details mo, limas ang pera mo pag may ipon ka doon, pag may nakatago kang pera. So yun ang gusto nila guys is online transfer. Ayaw nila ng ibang transaction. So yun guys, yun sabi niya kahapon dun sa scammer, yung message niya sa mister ko, pananakot nga, sabi niya alam sa anak ko kasi nga isa lang yung anak namin guys. So natakot na yung mister ko about family, and then pampa-blackmail or else unless daw huhulugan nga daw ng even daw kahit daw 100 ringgit pwede na. Yung 100 ringgit I think in Philippine peso guys is a 1,200.
Ayan, pwede na daw yun. Basta online transfer. So, di ba? Talagang malalaman mo na talaga na scam yun eh. Kasi sinasabi ko sa mister ko, walang dapat ikatakot, walang dapat ika-stress, panic o whatever. Kasi nga, hindi naman tayo yan or wala naman tayong ginawang masama. So, ang ano lang talaga nila is gusto nila makuha yung bank information. So, kaya gusto nila ng online transfer. Kaya sabi ko, kahit piso yung hinihingi nila, wag mag-online transfer kasi makukuha talaga nila yung pera kung may saving mo doon. So, di ba? Kaya, yun ang ano ng mga scammer ngayon, guys. Tirada nila yung makuha nila yung bank information nila. Makukuha nila yung bank information natin, guys, para tsaka ang pansin ko, guys, nag-aano sila ng mga tawag ng mga fake call. Kasi ang ano, ayaw talaga ng normal call. Gusto WhatsApp call is hapon, either hapon o mga early mo, yung mga magabi na pa. Kasi pag nakuha na nila yung bank information nyo, guys, o bank information natin, that night pa lang tatrabahoin na nila yon. So, tayong tulog na may-ari ng account na yun, so hindi natin alam na ano nangyayari sa bangko, di ba? Kasi gabi na eh. Walang bangko, walang opisina. So, that time, gabi nila tatrabahoin yung pang sa scam nila o pang kukuha nilang pera. So, kaya, and then, alam nyo guys yung nakakatuwa kasi nung I think 3 o 4 na account yung ginagamit lang pantawag sa WhatsApp. Binubuksan, tinignan ko yung profile nila, guys. Alam nyo ba kung ano, yung profile na, yung isa sa account na ginamit nila, binuksan ko yung profile. Alam mo yung profile na picture ang nakita ko is from Philippines. Ano siya, guys, actor. Philippine actor siya, gumagawa siya ng movies around, ano siya, 80s na actor. Kilala siya, guys. So, nagulat ako, this one is from Philippine movie. Yun ang profile picture. So, of course, yung mga scammer gumagamit ng kung ano-anong profile photo. So naisip ko, it means yung mga scammer maybe, I don't know, from Philippine o hindi ko rin alam. Basta ang nakikita ko is yung profile nila, ang ginagamit nila is ibang mukha. So, yung isa sa mukha na ginagamit nila is yung artista sa Pinas. And then, yung dalawa is mukha, pero hindi ko sure, but hindi siya Malayo, hindi rin siya taga Malaysia. Mukhang Pinoy, so hindi ko sure kung Pilipino siya. And then, pero yung isa, I'm sure, kilalang kilala ko kasi artista nga sa Pinas. So, yun. And then the way then, kasi nung una nilang tawag, sinagot ni Mr. kasi nga yung number nga, kasi yung Mr. ko, guys, may mga client siyang tumatawag sa mga new number. Araw-araw may mga new number na tumatawag, so sinagot niya. So yung the way daw yung salita is iba, so maybe slang. So alam na niya na hindi from Malaysia yung tawag. So yun, di ba na? So yun, guys. And then after na tawag, panay blocks, that's last one, tumawag na naman ng ibang number na naman. So hindi na talaga sinagot, binlock na diretso ni Mr. So ayun. And then until nawala, natahimik na. Siguro isip ng scammer, wala lang silang mapapala. Kaya nagtigil na. Ni piso kasi sabi, kahit daw 100 ringgit pwede na, basta online transfer. Yan. So ano sila, swerte. Diba, guys? Butik may million tayo sa bangko. So ayan, yun, natigil na until no, wala na. So yun lang, guys, ang ano ko na double ingat tayo, lang na pag may mga tawag na ganyan, mga WhatsApp call, tapos may mga threats, may mga blackmail para lang magpadala. Hindi talaga pwede. Hindi dapat paniwalaan kasi sa ating sarili, alam naman natin kung ano tayo, kung anong ginagawa natin. Wala tayong ginagawang masama, so no need to worry, walang ikatakot.
gawain ng mga scammer is mangba-blackmail para lang magkapera, para mahack yung account natin at limasin yung info natin. So yun lang. Kaya ako guys, hindi ako masyadong nag-update sa Facebook about sa mister ko, about sa anak ko, ano yung activities namin araw-araw, ano yung kinakain namin. So hindi naman lahat. So hindi talaga ako nag-update kasi si mister guys, yun ang sabi niya sa akin na personal life kailangan private. So yun, nakakatulong din yun guys na hindi natin lahat ipapublic ang buhay, hindi natin kailangan i-public kung ano yung nangyayari sa atin araw-araw. So mag-private, konting private minsan para for safety, kasi pag masyado tayong public guys, takaw tayo sa mga scammer. Ayan, diba guys? So yun lang, and thank you everyone, and keep safe everyone, and ingat sa mga scammer, at syempre keep praying na ilayo tayo sa ganitong mga tao. So ayun guys, yun na, sa panahon ngayon guys, talaga yung social media. So yung social media, syempre ano ba guys, yung lingaw ba sa Bisaya pa, ayun, makalingaw, kawala sa stress, lalo na sa mga yung mga OFW, yung mga malalayo sa family. So yun, pero pag sa social media pala guys, kailangan din natin na extra ingat, kasi syempre naka-public, so din natin na nakikita sa lahat ng tao. So may mga tao talaga yung masasama, yun nga, mga scammer na gusto nila ng easy money, madadali ang pera, so nangluloko sila ng tao. So kaya hanggat maaari, keep private yung mga kailangang i-private natin sa buhay. Hindi natin kailangan na i-social media yung lahat. Ayan, so yun, kaya extra ingat kasi sa panahon ngayon, grabe na yung yung mga manluloko. Ayan, so and hanggat kung maaari yung mga lang yung, kaya ako guys, so private ako sa about sa family, kasi yun nga, sa mga ganyang mga manlulokong tao guys, ginagamit nila yung mga yung pampa-blackmail yung mga family members natin, yung mga mahal natin sa buhay. So yun ang ingatan natin, na kung maaari i-keep private natin. So yun lang, and yun lang guys, extra ingat, and God bless everyone.